Hindi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes, mga pariseo, mga pantas sa kautusan at pantas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko mo. Isang babaeng nahuli sa pangangalan niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalan niya." Ito sabi ng mga iskriba at pariseo, tinanong si Kristo, "Ano pa ang dahilan? Ikinig, eto mo, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na patuhin ang mga ganyan." Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalan niya, convicted eh. Ang parusa, patuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskrip at pariseo at ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusuko upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pala nito, itong mga eskrip at pariseo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo. Tinutukso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa kanya. Maaaring sa pamahalaan noon o kaya sa pamahalaan ng reliyon ng nakararami noon. Sa kapatid, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo dahil napagpimuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa? Dapat na sila'y na nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya. Ayaw tumigil ng mga eskrip at pariseo. Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo dyan? Ito batas eh. Sa kautusan ni Moises eh. Nahuli yan sa kasalanan. At sa kanya sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot na sila'y na nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig nila yun, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-ulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaroroon? Wala ba kang taong humanol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man, hindi rin hahabol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Ito po sa panahon mismo ng ating Panginoon Kristo. Yung babae nahuli sa akto ng pangangalan niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, ni Escriba at Pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na patuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoon Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoon Hesus Kristo. Hindi siya nakondem ng ating Panginoon Hesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibuba ang ating Panginoon Kristo. Hindi naman siya umibig.
sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng dilakan. Marami sa inyo na buya at nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan ang ating puhunan at sakripisyo. Hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyo sa ating tagapamahalang pagkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng dinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoon. Kapatid tayo. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos. Namin Diyos, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat sumasampalataya po kami sa iyong tulong at patnubay. Kaya namin na isa noong matagumpay ang dakilang pagtitipong ito. Salamat po ng napakarami sa paggabay mo sa aming namamahala. Ang kapatid ni Eduardo Manalo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong banal na iglesia. Isagawa namin ang mapayapang pagkilos para isulong namin ang napapanahong kailangan ng aming bansa sa ikauunlad nito sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan ng aming bansa'y kapayapaan at pagkakaisa. Kaya hinihiling po namin sa iyo, O makapangyarihang Diyos, pagpalain mo po ang aming bansa. Igawan mo ang kapayapaan. Igawan mo sa aming bansa ang kaunlaran. At sana'y tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy mo pong nilusin ang aming damdamin. Isulong namin ang banal na layunin. At ang lalo namin hinihiling, tulungan mo po ang mga namiminuno sa aming bansa. Gawin mo po silang nagkakaisa. Gawin mo silang nagkakasundo. Gawayan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Buong giting nilang matupad. Ang tungkulin kanilang sinumpaan. Na siyang dahilan kaya sila inihalang at pinagtiwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Inihiling namin patuloy mong basbasan ang iyong iglesia sa pangunguna ng aming namamahala. Ang kapatid na Eduardo Manalo. Nangangako kaming makainilan mo. Patuloy kaming pasasakop at makikipagkaisa sa kanila. Sapagkat kalooban mo po ang kanilang itinuto. Kaisa nila kami sa pagmamahal, sa pagmamalasakit sa aming bansa. Sumalit sa ibabaw ng lahat. Patuloy kaming makikipagkaisa sa kanila sa pinakamahalagang tungkulin namin. Ang ikaw po'y aming sambahin. Paglingkuran ka namin
Amen. At kailan mo hindi namin ipasusubit Opo. ang karapatan at kalayaan namin sa aming mga pag-isang paglilingkod. Amen. Purihin ka po dakilang Ama. Sa iyo mo ang lahat ng kalwalhatian. Amen. Sa pag-uwi namin sa kaliganyang tao, Opo. hinihiling namin ang iyong pag-iingat. Ilayo mo kami lahat sa kapahamakan. Mapayapa po namin masabi Opo. ang kaliganyang tahan. Amen. Ama, magalang na po namin hinihiling ang lahat. Opo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's go, let's go, let's go. Okay, mahirap na to mga mamaya kasi sabay na yung uwi. Kaya dahan-dahan na tayo. Mga kapatid! Okay po ba kayo? Maraming salamat po sa inyong lahat. At naisagawa po natin ng mapayapa ang aktibidad na ito. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Alam po namin na napagod kayo pero lahat po ay nagbunga, di ba? Siyempre naman po. Kaya Walang po, sayang. yes, walang nasayang at maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Once again, we'd like to thank and acknowledge our guests po. Aspiring Manila 3rd District Councilor Oka